Dito po, once na nakapag-avail na po kayo ng package, meron po tayong tinatawag potential income. Yan. So, as merchant, ayan, ang tawag na po sa iyo merchant or agent, once na nakapag-avail po kayo ng POS ATM machine. So, as a merchant po, magkakaroon po kayo dyan ng income. So, per transactions po niyan, every customers po na nagwi-withdraw, nagka-cash withdrawal sa inyong sa inyong machine or dun sa inyong shop, per transactions po, meron po yan service charge na 35 pesos. So, dun sa service charge na yan, dito po kikita po kayo diyan ng 14 pesos dun sa merchant. Okay po. So, kung halimbawa ikaw ay isang merchant at nagtatransact ka per day or mayroong customers na nag-withdraw sa iyo ng 100 customers, so, dito po, kikita ka dito ng 100 times 14 pesos. So, kikita ka dito ng 1,400 a day. Times natin sa 30 days. Ang potential income mo dito, 42,000 per month. Then, meron din po tayong 5 pesos balance inquiry. So, sa ating balance inquiry naman, sa ating POS, is 0 po yung charge ng ating balance inquiry. Pero dito sa atin, it's up to you naman kung maniningil ka sa client mo ng 5 pesos. So, if ever maningil ka sa client mo ng 5 pesos dun sa pagbabalance inquiry nila sa POS mo, yan po, example, 5 pesos po yung income. So, what if na lang, may customers ka na 100 na nagbabalance inquiry in your POS machine. So, pwede po kayong kumita dyan ng 500 pesos a day times 30 days, potential income niyan, 15,000 per month. So, yan yung potential income as merchant. Dito po, meron tayong other services like local and international tour packages. Meron tayong local at saka international ticket booking. Meron tayong ferry booking. Meron tayong bus booking. Meron din po tayong hotel reservations and government documents. Yan. So, yung other services natin is meron ka ditong e-loading business. Yan yung load to all network natin. Magkakaroon ka din dito ng remittance, yung ating remittance na local at saka international remittances. Magkakaroon ka rin dito ng GCash, cash in, cash out. Yan, na pwede kang kumita dyan ng 2 to 3%. Plus, meron ka rin ditong bills payment. And meron din po ikaw ditong travel and tours. So, paano nga ba kumita dun sa ating loading business? Ayan po. So, every time na nagtatransact po kayo, may mga client or customers po na nagpapaload sa inyo. So, meron po kayong rebates dyan na 3.5% rebates. So, example natin, plus, di ba po may add-on na 2 to 3 pesos. So, example natin, nagpaload ang isang customers 100 pesos. Nagpaload po yan sa inyo. So, kakaltasan po kayo dyan sa load wallet ninyo, 96.50. So, kumita ka na agad dyan ng 350. Plus, kung mag-add-on ka pa po ng 3 pesos, so, meron na po agad ikaw 650. Yan. So, what if na lang may 100 customers na nagpa-load sa'yo every day? So, pwede kang kumita dito ng 650 a day times 30 days potential income, 19,500 per month. Yan. So, yan po yung kita natin sa loading. Then, dito naman, pwede ka rin pong maging load wallet distributor or supplier sa buong Pilipinas. Ayan po. So, dito po nakakapag-supply po tayo ng load sa mga retailer. Ayan. So, every time na naglo-load yung mga retailer mo sa'yo, 1.5% naman yung rebates na kikitain mo. Ayan. So, example na lang natin, ang isang retailer nagpa-load ng 1,000. So, 985 lang po yung kakaltasin sa iyong load wallet. So, kumita ka ng 15 pesos. Kung meron kang 100 retailer na nagpapaload sa iyo ng 1,000 every day, pwede po kayong kumita dyan ng 1,500 a day. Times 30 days, potential income, 45,000 per month. And meron din po tayong remittance. Yung ating remittance is PayMaya Negosyo. So, local at saka international yan. And sa bawat piso to 1,000, sending or claim transactions, meron po kayong income na 950. Yan. So, example na lang natin, merong nag-transact na customer na nagpapadala, nagki-claim at saka nagpapadala na 20 customers. So, ibig sabihin, sa 20 customers, kumita ka dyan ng 950 per customer. So, ngayon, pwede kang kumita dyan ng 190 pesos a day times 30 days. Potential income po niyan, 5,700 per month. Then, meron din po tayong GCash, cash in, cash out na pwede kang kumita ng 2 to 3%. So, example na lang natin, may nagpa-cash out sa inyo, 1,000 pesos. So, ang singil mo sa customer is 1,020. So, meron ka na agad doon 2% na rebates or markup.
So ngayon, 'di ba kumita ka ng 20, what if na lang kung may 50 customers na nagka-cash in cash out sa store mo? 'Di ba? So pwede kang kumita diyan 1,000 pesos a day times 30 days. Potential income niyan 30,000 per month. Then meron din tayong tinatawag na bills payment or bayad center. So every time na nagtatransa ka ng bills, pwede po kayong mag-mark up ng 15 to 30 pesos add-on. So example na lang natin ang transactions mo, yung nagbayad sa'yo ng bill, 1,000 yung babayaran sa billers niya. Plus dito po, mag-add ka ng 15 pesos, yun yung service charge. So kikita po kayo dyan ng 15 pesos. So 1,015 po yung sisingilin mo sa customers. So ngayon, 15 times 50 customers, pwede po kayong kumita dyan ng 750 a day. Times 30 days, ang potential income po nito, 22,500 per month. So next, dahil meron din po tayong airline bookings, so nakakapag-book po tayo local at saka international booking. So meron tayong tinatawag na local booking or local flight. So pwede po kayo mag-mark up dyan ng 500 pesos mark up. So dito po, alimbawa na lang may dalawang nagpa-book sa'yo sa isang araw. 'Di ba? So pwede po kayong kumita dyan ng 1,000 pesos a day. Times 30 days, ang potential income niyan dun sa local booking natin, 30,000 per month. And meron din po tayong international booking or international airfare. So if ever po may magpa-book sa inyo ng international na booking, dito po pwede ka mag-mark up ng 1,000 per way. Yan. So example na lang natin, may nagpa-book sa inyo na 2 na customers. So pwede kang kumita dito ng 2,000 a day times 30 days, 60,000 potential income per month. So yun po yung ating booking sa local at saka international airfare booking. Yan. So since dito po meron din kayong ferry booking. So eto po, nakakapag-book tayo ng To Go Travel. So sa To Go Travel, every time na may customer na magpapabook sa'yo ng To Go Travel, eto po, pwede kang kumita dito ng 200 pesos per way or per person. So kung mayroong 3 person or may 3 tao na nagpabook sa'yo ng To Go sa loob ng isang araw, pwede kang kumita ng 600 pesos a day times 30 days. Potential income niyan, 18,000 per month. Plus, ang maganda dito, meron din tayong land arrangement or yung mga tour packages, local at saka international. So, ito, example na lang natin, Boracay package. Yan, pwede tayong mag-book ng El Nido package. Pwede tayong mag-book ng Bohol package, Davao package. Yan, or international package like Hong Kong packages, Japan, 'di ba, Europe. So nakakapag-cater po tayo niyan. Ang maganda dito, once na may nagpapabook sa iyo land arrangement, pwede ka mag-mark up ng 1,000 per person o yung per transactions po 1,000 pesos per pax or per person ang kikitain mo. So kung merong dalawang client na nagpa-book sa iyo ng tour packages, pwede kang kumita diyan 2,000 a day times 30 days, potential income yan 60,000 per month. So ngayon, dito po, since meron tayo ditong documentation, ito yung tinatawag na PSA, pwede ka mag-cater niyan, pwede ka rin mag-transact ng DFA, pwede ka mag-set ng appointment dun sa ating passporting. So, every time na may tinatransact ka dyan sa mga documentation na yan, ito po, pwede po kayong kumita dyan ng 200 pesos markup income. So, sabihin na lang natin, may 3 client ka sa isang araw. 'Di ba? 200 yung kita mo. So, pwede ka pa rin kumita dyan ng 600 pesos a day. Times 30 days, potential income niyan, 18,000 per month. Yan. So, next naman natin, 'di ba, meron tayong bus booking. So, every time na nagbo-book yung mga customers ninyo, like, sabi na natin, Manila to Davao, Manila to Bicol. So, pwede po kayong mag-cater ng booking niyan. So, every time na may nagpapabook sa inyo na customers ninyo, ayan po, so pwede po kayong kumita dyan ng 100 pesos per passenger. So, example na lang natin, 100 ang isang pasahero. 'Di ba, nakita mo? So, what if na lang may 5 na pasahero na nagpapabook sa'yo every day? So, pwede po kayong kumita dyan 500 pesos a day times 30 days. Ang potential income po niyan, 15,000 potential income per month.